Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, God, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahin kita eh. Sige, sugod, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. Kampi ng mga inaapi, totoong sungguman ng bayan. Kasama mo sa pakikipaglaban, tunay na hindi ka iiwanan. Natutupo sa Grand Bastard, idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maasahan, hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad. Malapit, humagupit ang latiko ni Rapi Tulfo. Wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaari kabyado. Wanted sa radyo, ang tumulong sa iyo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Banan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin sininaturan, inyong bigyan ipapalitan ng iti sa kanyang pinig lupit di mapapakinggan yan. Ang ating mga kaibigan, sa patid sa radyo, araw-ay makukumpleto. Serbisyo publiko, tapat sa tao, tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, yung mga katulong, stupid, God, taratat, iho di Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malapit, humagupit ang latiko ni Rapi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipang inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig pulis, sabihin, state dalawa ang of- bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir eh. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo, Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Biyernes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Sa pangalan pa rin po ni Idol Rafi Tulfo na officially po ay siya ay nagbabakasyon na. For 3 weeks po ay kailangan naman niya talaga yan. He deserves it, yung kanyang annual vacation with his family. Kaya si Idol po ngayon ay nagbabakasyon at ako po muna ang inyong makakasama. Ninya Taduran, pero syempre hindi po ako nag-iisa dahil as promised, meron po kami everyday na magiging guest co-host. And for today, nako, babae po ito. Women power kami ngayon. Siya po ang tinaguriang totoong traffic stopper. Kasi talagang pag nasa kalsada siya, mapapaano ka? Mapapawaw at mapapalingon at mapapatigil ka. Siya po ay isang beauty queen turned MMDA spokesperson. Walang iba kundi si Asek Celine Pialago. Ayan, welcome po sa inyo, Asek. Magandang hapon. Ito talagang ang beauty hapon queen. po, Miss Nina, at sa lahat ho ng taga-subaybay niyo, good afternoon. Grabe ang tangkad mo. Anong height mo muna, Asek? 5'8" po. Nahiya naman ako doon. Talagang pang beauty queen. Okay. Siyempre, ito ang tanong ng I'm sure lahat kayo gusto nyong malaman. Si Asek ba ay taken na or available pa? Ano naman po, single pa Okay naman lang po itanong tayo. yun. Single. Yun naman pala. Yun naman Pero pala. I'm no Single. longer available na po. Oh, yun lang. Single but no longer available. Yun naman pala. Pero, sorry na lang kayo. May-ari na ng puso ni Asek. MMDA po, yung nagmamay-ari ng buhay ko. Yan, everyday nga naman. Anong oras ba ang normal mong buhay? I mean, anong oras ka gumigising muna? Ma'am, nag-uumpisa yung araw ko na alas 4 ng umaga. 4 a.m. gising ka na? Kailangan po kasi ng 6 o'clock, nasa ground na, dahil ho yung special operations team ho na pinapangunahan ho ni Mr. Bong Nebria, sumasama ho ako sa ground eh. So, yun ho yung schedule namin, assembly time ho namin. Then, minsan ho, pumapasok ho yung mga morning shows na magla-live, alas 6 ho talaga yung request nila. Alas 6 ho, nasa kalsada na. So, yun ang normal mong buhay? Opo, natatapos From po Mondays ako. to Fridays or pati weekends? Pati weekends po, ma'am. So, paanong love life?
Ni Hindi po. ASEC. Pagmamayari po ako ng MMDA. Yun nga pala, yung puso mo ay nasa MMDA. Yun naman pala. Pero balita ko, bago ka napunta sa MMDA, nag-DILG ka pa rin pala at saka Congress. Yes, ma'am. Basta ho, nung pagka-graduate ko, naging reporter po ako ng RPN 9. Okay. So, ang beat ko po Nagkasama kayo ni- kasabahan ko po ito sina Kuya Dennis at Kuya Russell, yung mga cameraman yung mga gwapo. Oo nga, oo. Ayan ho ang mga cameraman. Kaya pala nakaabang sila dito eh. Kasi alam nila may maganda, may beauty queen na darating. Then, after ko hong maging reporter, nag-news anchor ho ako ng government station. PTV4. Apo, then nag-try ho akong mag-entertainment industry. Pero on the side ho yung Congress ko eh. So, dahil tapos naman na, pwede na i-reveal. Oo, Sa pwede abang na, reporter no? ho ako, rumarakit ho. Ikaw, warakitera ka rin, Writer oo. po ako ng mga private companies. Ganyan. So, paano ka napunta muna ng MMDA? Nag-apply po ako sa Davao. Sa tulong ho ng mga kaibigan. So, Davaoena ka rin. Hindi You're po. from Cebu Davao. po. Cebu po ang Cebuana. aking You're a Cebuana. Ang una pong binigay sa akin, ma'am, na swertehan ko ho ang DILG bilang Media Relations Officer ho ng dating Secretary Sueno, na umalis ho ako doon for some reasons. And ngayon ho, napunta po ako sa MMDA. May nag-offer ho, dati ho mga kaibigan ni Jim Orbos, sa tulong din ho ng mga taga Davao. Nag-apply po ako. So, broadcast communication ka pala sa Miriam College. Yes po. Nag-masters po ako sa ADMO and MC po ako graduate. Pero kailan kayo sumali ng Miss Earth Philippines ba yon? Kung hindi ako nagkakamali. Kasi beauty queen kayo, nakilala kayo bilang... 2014 po. So that was 3 3 years years ago. ago. Opo. Oo, tapos umayaw ka na, ayaw mo na. Hindi po, mahirap pong mag-diet. Sa lagay na yan, nahihirapan ka pa Hindi, mag-diet. kasi ho, kailangan po. Oo, Yung true. iba ho, napapayatan sa akin ngayon. Pero ho, ang totoong katawan ng mga contestant, nasa 110 pounds lang ho eh. Oo, tsaka alam ko puro lang. 140, 150 po. Ako, malaki ho talaga ako kumpara sa kanila, ma'am. Oo, pero matangkad ka rin naman kasi. Okay, pag-usapan na natin yung MMDA. So, single siya pero hindi na available. Sorry na lang kayong lahat. Okay, so ASEC, unang-una po, kasi alam mo naman ngayon ang MMDA. Dahil Christmas season, kung dati nga po hindi Christmas season, parang Christmas season all year round, kumbaga. Grabe ang traffic natin. Lalo ngayon, A15 po ngayon, take note, sweldo. 'Di ba? Tapos magsisi-uwian, tapos weekend pa. Pero wala namang mga sale, 'di ba? So paano nyo po ito i-handle yung ngayong sitwasyon na A15 po ngayon? Ma'am, noon pa man, lagi namin sinasabi kapag pumapasok po yung Burmans, may increase ho talaga ng 20 to 25% sa volume ng mga sasakyan. In fact po, yung daytime population namin na 13 million on a regular day, nagiging 15 million po yan, ma'am. Ay, Tuwing grabe. Burmans. Wala po kaming magagawa % na bawasan yun. Yan yung influx sa everyday na Everyday po gamit ng EDSA lang po yan. Ma'am, ang We're talking of dumadaan EDSA. po sa EDSA, para lang din ho alam nila, nasa 365,000 every day. Oh. 70,000 po doon motorsiklo, 12,000 po doon pampublikong sasakyan, and the rest ho, pribadong sasakyan na. Kaya ho, 90% ng dumadaan dyan, private vehicles. Ngayon, ma'am, yung question nyo ho na kung ano hong ginagawa namin, we can only do so much eh. The best thing that we can do is to be consistent in terms of our enforcement. Number 1, kailangan ho makita nila yung tao namin sa EDSA, yung visibility ho namin. Kasi ho, kapag walang MMDA doon, na ho yan eh, symbolic na parang hindi kami nagtatrabaho. So, kailangan ho totoo. andyan sila. So, ang ginagawa ho namin, ma'am, more of prevention kami. Hindi ho naman paramihan ng huli yung usapan sa MMDA. The more nga ho na marami yung nahuhuli, ibig sabihin, marami yung pasaway. Marami yung hindi nakikinig. So, yung mga enforcers po natin, meron silang placards to redirect, remanage, and remind the motorist kung ano yung tama at saka hindi. Yun ho yung mga preparations namin. Kasama din dyan, ma'am, yung clearing operations. Kasi, ma'am, kapag puno si EDSA, kailangan bukas yung alternate routes. Kapag bukas po yung alternate routes, may mga ibang dadaanan ho yung mga motorist. So, which is impossible. At dapat yung alternate routes na yan, dapat talaga, wala rin nakakasagabal. Yun ang lagi naming sinasabi dito ni Idol Raffy Tulfo, di ba? Na oo nga, merong alternate routes, pero wala, ka na rin, bottleneck din, kasi ang daming nakaharang, nakakasagabal. Oh, yes, ma'am. Kasi po, ma'am, ang nangyayari po kapag sa clearing operations namin, sa totoo lang, magki-clearing ho kami ng alas 6, matatapos ho kami ng alas 8. Ma'am, 8:15 lang, babalik na sila eh. Ubus na yung tow truck namin, wala na kaming magagawa. Wala naman ho kaming police power. Police power in a sense na hindi naman ho para arestuhin. So wala na talaga yung HPG, tinanggal na rin yun. Kasi di ba last year, andyan yung HPG para kumbaga kaagapay nyo at talagang pag andyan yung HPG,
takot, especially yung mga bus drivers at ilang mga pasaway na motorista. Ma'am, meron pa po kasi, meron ho tayong tinatawag na Interagency Council on Traffic. At miyembro ho niya ng MMDA, HPG. Kung makikita nyo ho kahapon, may ilang puwersa ho ng HPG na nasa EDSA. Kapag kailangan na kailangan ho talaga, kulang sa tao, nagde-deploy ho ang Highway Patrol Group. Pero ho sila, meron ho silang assistance sa amin sa Commonwealth, sa C5. Kasi ho ma'am, ang... So everyday na po ito talaga nakapost na yung mga taga-HPG dyan sa Commonwealth. Yes, ma'am. Pero ma'am, marami po kasing mandate ang HPG, ano? Hindi lang ho ako sure, pero kadalasan ho sa kanila ay escort ng mga VIPs. Yes, so isa pa so, yun. marami ho silang trabaho na kailangan din hong gampanan. Pero ho, in terms of traffic, since guardians of the highway ho sila, nagbibigay ho sila ng assistance sa atin, ma'am. Ang amin lang ho, ang EDSA, hindi naman namin kiniklaim na amin. Pero ho, sa mandate po kasi namin, ang mga major thoroughfares ay amin. So, kailangan ho, maging visible kami doon sa mga areas na hawak po namin. Kaya nga, ma'am, ang ginawa namin ngayon, yung mga local government units na nanghingi ng tulong from MMDA, na kailangan nila ng constable from us kasi kulang sila sa tao, pinull out ho namin. Dahil ho sa dalawang factor. Una, kapag nakikita ho ng mga tao, for example ho, kaduluduluhan na ho, regalado, hindi naman ho hawak ng MMDA yan. Pero may nakatayong Regalado is in, saan nga bang regalado? Fairview area po. Fairview na? hindi nyo nasako pala Pero yun. dahil may nanghinging assistance, naglagay ho tayo ng dalawa. Ang masaklap ho doon, pag ang motorista may nakikita hong nakaasul na enforcer, sisisihin ho kami kaagad. Without them knowing na nagbigay lang din kami ng assistance. And pangalawa ho, naglagay man kami ng dalawa doon, it's not enough para i-manage niya yung laki ng area. Kasi ho talaga ma'am, tingnan mo yung EDSA. Ma-manage nyo lang po yung EDSA, kailangan every 50 meters may tao. Kasi ma'am, kapag... nakikita ko yun. In fairness, meron talaga every 50 meters, no? Kasi Ano yan? maubos na. Yun na ho yung batch namin. Kasi Oo. yung mga enforcers naman ho namin, hindi ho lahat ng 2,000 enforcers namin ay enforcers per se na nakatayo sa EDSA. Oo. Meron hong motorcycle unit na nag-a-assist ho sa mga P2P buses. Meron hong mga TERT, yung Traffic Emergency Response Team, yung may mga motor po yun. Hagad po yun na kapag congested ho yung area, binabatak ho yung traffic, hinihila. Yun ang role nila pala. Opo, so meron din ho kaming ganon. Kasama ho sa 2,000 yun. Meron din hong mobile patrol unit. Meron din hong sidewalk clearing operations team. So, yung 2,000 ho na binabanggit namin, hindi ho yun yung traffic enforcers lang na nakalatag. So, kulang talaga kami. In fact, hiring po kami ng 300. 300 na mga... Hindi ko ano lang po yung mga qualifications muna? Sige, I'm sure marami po dyan na Ma'am, kailangan 18 ng years trabaho. old. 18 years old at isa ho nakatungtong ng second year college. And physically fit. Makapasa ho sa exam namin. May height requirement literate. ba ito? Ma'am, sana, syempre ma'am, no offense meant naman ho doon sa hindi pinalad ho sa height. Ano? Oo, Pero, katulad ko. Oo, na hindi. sana ho, medyo may katangkaran ho. Mga 5'5". Pag sa male yan. Opo. Pero pag sa Ganun din ho. female, ganun din. po. Kahit ho 5'4", may mga 5'4". Ang amin lang ho kasi, challenge sa EDSA kung itatayo ka doon na medyo kulang ka ho sa height. Competitive ba naman yung salary? Ayan, para dun sa mga gusto mag-apply. 300 pala ang kailangan nilang traffic constable. Yes, ma'am. Regarding sa salary ho, aaminin ho namin yan ho yung dahilan kung ba't hindi kami makapag-hire ng sobrang dami. Pero ang trust ho ni Chairman Lim dito, yung mga job orders ho na enforcers for how many years? 2 decades, 10 years, regular na ho sila ngayon. Oo nga, So, oo naman. Si Chairman Lim ho kasi mahalaga sa kanya yung compensation ng tao. Tsaka lalo, Intindi undergrad ka pa naman para magkaroon ka na ng ganitong regular na trabaho. Siguro po, pag kayo ho ay nakatapos ng college, pwede ho kayo mabigyan ng mas magandang Pwedeng posisyon. ma-promote, oo. Hepe, mga chief ho ng particular unit. So, ganun naman ho. Pero ho, dahil second year college lang naman ho yung requirement. Pero ho, rest assured ho, hanggat ho si Chairman Lim yan, lahat ho ng job orders sa MMDA ginagawa ng paraan na maging permanent. So, Asik, hindi ka ba nahihirapan kasi bilang babae, ikaw talaga yung ando, nagmamando. Nakikita ko yung dating may kampanya din, yung MMDA dun sa first in, first out sa mga bus terminals. Apo, Andun ka nos- talaga para implement yun eh. Dahil alam ko may mga matitigas ang ulo dyan eh. Ma'am, nakatulong yung nakatulong po yung pagiging reporter sa pagiging spokesperson dahil ho, you were able to deliver the message well in a way na sinisimplify mo. Kasi ho, pag reporter ka, kailangan simplified yung data. Hearing ho ng 3 oras, kailangan pag-deliver mo sa tao, 2 minuto lang. Yung tapang naman, ma'am, with the help po ng ating tropa sa MMDA, makikita niyo ma'am yung dedication din nila sa trabaho eh. So, yung loob mo tatapang din ho at hindi ka naman magdadalawang isip na lumaban or alam mo naman hong nasa tama ka. Ini-enforce mo lang naman po yung batas. Mas madali ho para sa amin yun na ipamukha mo dun sa motoristang mali siya.
kesa ho na, kasi i-enforce mo na lang Oo. yun, ma'am eh. Kasi it takes a lot of courage, commitment, dedication. Andun na lahat dahil ikaw pala gising ka na ng 4 a.m. Diyos ko, kasarapan ng tulog namin yun. 4 a.m. tapos andun ka na sa kalsada by 5 at least or 6, di ba? Yes po. Hindi biro yan. Tapos may mga, nakita ko nga dun, may nakikipag-away pang sa mga bus terminals, di ba? Na ayaw talaga nilang pumayag na ipasara yung kanilang terminal. May mga ganun. Noong una ho, iniisip nila na strategy ng MMDA na magkaroon ng babae sa frontline. Para Oo. ho walang argument. Pero hindi ho totoo yun. Para Kahit ho lumamig na- ang ulo. Hindi ho totoo yun. Ay, hindi ba totoo yun? Kahit ho nasa baba ako, nasisigawan ho ako ng mga natuto, na May nagagalit. mga ho. nagagalit at nagmumura din sa inyo. Sa ganda nyong yan. Oo naman, ma'am. So, paano nyo po yun? Nakikipag-awin ho. Inaaway nyo rin, minumura nyo rin. Hindi naman, ma'am. Pero Parang hindi kayo marunong meron akong magmura. encounter na abogado, inaaway ako, nagpakilala siya, abogado daw siya, merong driver daw siya ni congressman, mga ganyan mga encounter. May mga talaga, mai-intimidate ka kasi nagpapakilalang. Pero again ho, kami naman ho yung nag-enforce. Alam ko naman ho yung Oo. ginagawa ko. Ay, mas madali hong magalit kaysa ho sila ang magalit. Tsaka ikaw yung nasa tama, ikaw yung nag-i-enforce ng batas. Mas madali diba? ho Medyo yung mas mga madali. delivery trucks ho na tinuto, mga Ay, may-ari maraming ho ng mga ganon. grocery stores, bumababa pa po ho yan. Oo. Mga nasa bangko na tinuto. Mumurahin ka ho talaga. Whoever you are. Kahit Oo. kung babae ka, kahit ho ano pa itsura mo. Pag nagalit din ho yung mga motorista, talaga hong sasalubungin mo yun. Unfortunately, ma'am, kasi kailangan mo lang saluhin lahat yun dahil nakasanayan nilang gumawa ng mali for the longest time. And iniisip na nilang tama yung nakasanayan nila. Yun naman ho kasi yung mali sa ilan. Yun nga, yung kultura Oo, kasi. na parang ang tagal ko na nagpa-park dito, dumating ka lang, tinutuon nyo na kami. Ang nangyari ho, kami na ho yung mali. At Kasi sinasabi nag-park nila, na kami hindi here. po, may binili lang akong sigarilyo. Sabi ko, kahit po segundo pa lang yan. Dahil, nakaka-obstruct Yes. kayo. Obstruction pa rin yan eh. Kasi marami sa amin sa Action Center. Eto, ASEC sabihin ko na sa'yo, marami pong dumadagsa sa aming Action Center. At sinasabi, hindi po hinatak po yung sasakyan ko. Marami naman kami nakapila. Yun na nga, kuya sumama ka pa dun sa mga illegal. Yes Kasi po. daw seconds lang, bumili lang daw or nag-CR, etc. Still, kuya, mali ka kasi nag-park ka sa illegal. Nag-park ka sa hindi dapat mong parkan. May mga ganun na Yes, seconds lang daw at kasi nga daw yung yung tawag nito, yung pag-redeem mahal. Kaya sa amin lumalapit, sabi namin, wala kami magagawa. Yes, ma'am. Kasi ma'am, ang problema naman ho, pag nasa ground ka, nakakainis din yung fact na parang niloloko ka. Yung mga palusot ho nila na amoy mo naman ho na Oo. nagpapalusot lang. Kaya ho lalo Very nakakapag-init ng ulo tapos susundan pa yan ng maangas na motorista. At lalaitin pa yung tropa, yung mga enforcers. Ang dami ho namin encounter na ganyan, ma'am. Tsaka basta ang lagi po namin tinatanong, hindi po ba kayo hininga ng pera? O, pag hindi naman, kumbaga, kasalanan nyo. Kung nanghingi na, doon na talaga may problema. Yes, ma'am. In Siguro- fairness, lately po wala naman talaga na mga nangungotong na enforcers ng MMDA or mga constable. In fairness po, sa ngayon wala. Wala pa. Yes po, Sana ma'am. po tuloy-tuloy yan. Wala talaga. Tama po yan, ma'am. Nabanggit niyo ho yung tungkol dyan sa mga natutuwa, no? Siguro maganda na rin hong ma-remind ko yung mga listeners niyo po. Una, ma'am, kahit ho nasa loob ho kayo ng sasakyan, kayo ho ay titikitan lang. Pero ho, ito yung sasakyan, pero nasa labas ho kayo, kumakain kayo, may binibili kayo, may pinuntahan kayo, may kinausap kayo, basta wala ho kayo sa loob ng sasakyan nyo, pwede po kayong ito. At wala pong 5 Ito to kayo basta wala kayo doon. Ang titikitan lang ho, nakaupo ka sa manibela. Kasi Naka-illegally nakapark park ka sa okay. Naka-illegally park ka, attended yung sasakyan. O ayan, makinig kayo ang mga motorista, especially yung mga lumalapit sa amin at nagpapasaklolo kay Idol. Kasi daw kaya sila lumapit dito matutulungan. Ayan po, mali pa rin kayo kahit pa nasa loob kayo ng inyong minamanayong sasakyan kasi nandun kayo nag-illegal parking. Pag O, ito yun, yun. ma'am, pag nasa loob ho kayo, nasa loob ho ng sasakyan, ticket lang ho yun. Kasi ho, illegally Magkano park ka. po yung violation? Pagka Ang ganun? illegal parking ho talaga namin, ma'am, 150 lang. Pero ho, Oh, next mura year, lang pala. tataas na ho yung fines and penalties natin. Oo, taasan nyo Yes, para ma'am, tataas na ho. mga matitigas sa ulo. Pero ho, ito yung sasakyan, nasa labas ka, Oo. dumating yung tow Nag-CR, truck, bumili ng sigarilyo or whatever, basta... pwede ka ito. Wala Okay. akong rason na, nandito lang naman ako eh. Yung nandito lang naman ako, asan yung nandito lang? Nasa labas ka ng sasakyan o nasa loob? Ngayon, ma'am, isa pa hong pinaglalaban ng ilang mga natuto yung 5 minutes. Wala akong 5 minutes.
It's an unwritten rule. For humanitarian reasons ho, kaya kami nagbibigay ng 5 minutes. Ang nasa guidelines ho ng resolution, MMC resolution, 5 busina, 1, 2, 3, 4, 5. After a minute, 5 busina ho ulit. So parang ilang seconds lang yun? Wala hong 5 minutes. Walang Para 5 minutes. Ano ho yan, 1 minute and 10 seconds lang ho. Oo. Kung magpapaka-technical ho tayo. So, pag sinabi nilang, di ba may 5 minutes, may kinuha lang naman ako eh. Wala So naman. walang ganon. Kahit Basta dumating ka naka-illegally pa, park ka doon. kahit dumating ka pa at nandiyan na yung tow truck, ito-tow ka na. Ito to pa rin. Ayun. Eto mga kapatid, sa mga gusto pong magtanong, pwede po kayong tumawag later on kasi after the news break, meron muna tayo mga ilang kaso na isusolve din. Tumawag po kayo kung may tanong po kayo kay Asek Celine Pialago, 633-0072. Yun ba ang pwede? Engineer Rome Ortigas, sige, 633-0072. Diyan po kayo tumawag. Ayan, 633-0072. At syempre, Asek, sasagutin niyo po yan lahat ng mga concerns niyo po when it comes to MMDA lang po, walang ano dito, love life o kung personal na buhay, hanggang MMDA concerns lang po ang pwedeng sagutin ni Asek Celine Pialago. Okay? So, Asek, di ba? Kasi ito, very ano to eh, ang dami po, every single day meron kaming talagang natatanggap na ganyan na kaso na hindi po saglit lang naman talaga ako eh. Bakit naman po ako tinikitan? Wala po kasing, the mere fact, ito ma'am ako magiging matapang akong sabihin to, pero the mere fact na illegally park ka, mali ka na ho dun eh. Ngayon ho, isa lang ho tatan, kung nasa loob ka ng sasakyan mo, tapos tinow ka, mali po namin yun. Pero kung tinotow yung sasakyan okay. mo, tinow yung sasakyan mo, nang dumating ka, wala akong problema yun. Hindi ho usapin na dumating ka. Illegally park ka, wala ka sa loob So ng walang sasakyan. consideration na ganun? Kahit dumating Hindi ko ka talaga na- ma'am alam kung saan nanggagaling yung ganong perception na pag okay. dumating, kailangan mo nang ibigay yung sasakyan niya. Hindi ho ganon. Kasi bigla kang dumating dahil So, hinahatak na pag- yung sasakyan mo. Pag makakasama lang ho sila sa operations namin at kung alam lang ho nila kung gaano kabigat yung mga tow bars. At may mga tanong pa sila, wala naman pong nakasign dyan na no parking. Yung mga ganon. So, Ma'am, kasi paano nyo yan? siguro ma'am, sasagutin? in layman's explanation, para ho mas madali, kapag ho ang mga areas ay kagaya ng mga avenues, ganyan, Ortigas Avenue, yung mga ganyan ho, kahit ho walang nakalagay na no parking, dapat hindi nyo pinaparadahan. Basta may mga avenue. Dahil ho considered to be secondary routes ho yan. Ayun, so makinig I kayo. mean, Basta may tip mga ko lang po yun. avenue. Oho, mga Quezon Avenue, yung mga ganyan ho. Secondary okay, routes ho kasi yan oo. kung tawagin. Ang hindi lang ho pwedeng, yung mga pwedeng parkingan lang ho, tandaan lang ho nila, yung mga lanes ho na dead end. Okay. So wala nang lusutan. Hindi naman na ho namin Oo. hinahawakan yan. Inner streets ho ng mga barangays na hindi naman ho sakop ng MMDA. Sige ho, paradahan niyo ho yun. Pero ho, kapag na-request ho sa amin yun, Nakakasagabal kayo. Huwag din ho kayo mag-alala kasi merong consultation, may coordination meeting, may inform po kayo na magkakaroon ng operation. So meron pa rin namang proseso. Pero for as Yes po. long as yan ay tinatawag na secondary route or Yes. alternate routes, talagang hatakin kayo. Yes Ituto po. kayo. Yes po. Yung mga streets naman po, yan yung tinatawag nating tertiary roads. So may mga areas ho na hindi ho talaga po pwedeng paradahan yan dahil considered to be mabuhay lanes. So, mamaya ho ma'am, siguro pagbalik, ikunin ko lang ho yung mas concrete na listahan ng Oo, aming para mabuhay mas- lanes. Sabihin ho natin kung ano yung mga streets na hindi ho pwedeng paradahan. Para mas maintindihan talaga nila. Kasi para po maiwasan na rin natin mga kapatid na yung iba talaga pumupunta dito galit na galit sa amin o kaya galit sa MMDA. Akala ko pa naman po matutulungan nyo ako kasi kaya nga ako lumapit kay Raffy Tulfo, kaya nga ako lumapit sa Wanted sa radyo. Hindi po kasi illegal pa rin kayo. Kayo po ay sa illegal nag-park, talagang matitikitan kayo. So maraming ganun. Yes, ma'am. Basta ma'am, kayo ay wala sa inyong sasakyan, tino kayo, okay lang ho yun. Dapat ho talaga kayo ito. Magkano Nangyayari ba ang lang ho- tubos nun? Para at least matakot naman sila. Ma'am, ang proseso ho kasi natin, pag natuw ka sa Quezon City, dinadala yung sasakyan mo sa Tumana, pero babayaran mo sa Pasig. So, sa usapin ho ng hassle, medyo ubos ho talaga yung isang araw oo. mo. Pangalawa ho, ang penalty ho namin sa unang 4 na kilometro, nasa 1,000 mahigit, at sa mga susunod na kilometro ho ay 200. So, usually po, pinaka-maximum ho na inaabot 5,000, minimum ho 3,000. Nako. Regardless po yan kung truck,
Kung bus, Hindi po, kung private kapag vehicle. truck ho, yung unang 4 kilometers mo, pagkahatak, nasa 4,500 po kagad. Aray ko, sakit sa bulsa. Kaya alam nyo, dapat pagsasabihan nyo rin yung mga truck driver nyo. Para at least hindi rin perwisyo sa inyo. Kunyari, ma'am, madagdag ko lang, may mga sasakyan na natutulog ho yung driver sa particular area. Inabot ho ng antok, nakatulog, lasing, so doon siya nagstay. Pag ganun ho, tinitikitan lang ho namin. Nasa loob ho siya Basic example. Pero ho, pag siya lumabas na, bumili siya ng kung ano, dumating ho si tow truck, may MMDA enforcer, pwede ka nang ito. Kahit ho bumalik ka, illegal, unattended na ho yung Oo, sasakyan still, oo nga, unattended. At least malinaw yan sa amin kasi para din po, ASEC, alam namin sa baba, sa Action Center, na i-address yung mga ganong klase ng reklamo. Hindi yung sila pang maanga, sila pa yung galit. At nagagalit nga po sila sa inyo sa MMDA at nagagalit din sila sa amin pag hindi namin matulungan at sasabihin lang namin, bibigyan lang po namin kayo ng endorsement letter. Pero still, kailangan yung tubusin. Yes, ma'am. Marami ang hong inyong nakakarating ticket. sa amin yan. Lagi So ho ako yung nakakarating hinahanap talaga. ko. O yun naman pala. So talagang sanay na kayo. Para at least, di ba, Ang una ko hong tanong, napapakinggan ang una nila. ko hong tanong, ba't ka ba na to? Nasaan ka? Kumain lang ho. Kaya ka na to. Ayun. Kaya ka That na to. explains it. Pero tingnan natin yung procedure kasi ho, may mga videos naman ho ang ating mga towing personnel. Oo, good Kasi thing. pinaglalaban ho nila yung 5 minutes. Pagkakita ko naman ho minsan, 5 busi, 10 minutes pa nga po siya hinanap. Okay, Pero ho, tamo, kapag may dineliver mga ho nila yung palugit. kwento sa inyo, wala pa akong 1 minuto. Sanay na ho kami sa ganyan. Kaso may CCTV footage. Wala, hindi na kayo Yung wala pa pong 1 minuto, hindi naman ho Oo. talaga 1 minuto Okay, sige po si ASEC Celine Pialago pa rin po ang ating bisita ngayon ng ating guest co-host, ang MMDA spokesperson. Kaya kung meron po kayong tanong, mamaya po yan kanyang sasagutin at tumawag lamang 633-0072. At once again, yung social media accounts ni Idol, ipakita po natin direct. Ayan. Sige po. Ito lang po talaga ang social media accounts ni Idol sa mga manunood po ng mga istorya po ni Idol sa Raffy Tulfo in Action. Ito po ang kanyang YouTube account, Facebook and Instagram account at Raffy Tulfo in Action. At yung website naman po ni Idol ay www.raffytulfoinaction.com. At yung akin naman, ito lang po yan at Simply Ninya Taduran sa Facebook, YouTube, at Instagram, at Twitter na rin. Uy, thank you, naka 12,000 likes and followers na ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, bago ang lahat, gusto kong pasalamatan yung Sochi Cucina Foods Incorporated dahil every Friday po yan, sila po ay nagdi-deliver sa amin para sa mga complainants dyan sa Action Center. Meron pong 400 ba, Rema? O 400 daw po ang kanilang ipinamigay sa Action Center. Kaya maraming salamat po once again sa Sochi Cucina Foods Incorporated. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At ito yung may mga ang daming thank you, million thanks. Okay. In fact, meron silang mga Christmas ham at saka may sisig pa pala to, longganisa, tapa, chicken tocino at pwede po kayong tumawag sa kanilang number. Oo. Yung number po nila ay pwede nyong tawagan dito sa, asan yung number nila dito? Okay, eto ata. Yung address ay 141 Bonifacio Street, Area 1A, Veterans Village, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Kaya maraming salamat po ulit sa Sochi Cucina Foods Inc. At pwede po kayong tumawag para magpa-deliver sa 931-4920. Ayan. Thank you po. Thank you! At kami po mga kapatid ay magbabalik samantala ang bahagi pong ito ay iniatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At syempre tayo rin po ay nagpapasalamat sa Ping Ping's Lechon, ang masarap, malutong at laging bagong lechon. At syempre tayo rin po ay ang bahagi rin pong ito ay niatid sa inyo ng migoreng ng Indomie Siksiklig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. At ang Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab.
Philippine Standard Time alas 2:32 ng hapon at ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Okay, ang pili. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy. Pati sa'yo, nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakaka-stress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 2:34 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa pananalasa ng Bagyong Urduha sa Eastern Visayas. Ayon kay DSWD Officer in Charge Emmanuel Leco, inabisuhan na nila ang Disaster Response Cluster para maihanda ang mga ibibigay sa mga apektadong residente. Sa ngayon, may nakaantabay na 368,000 na family food packs na nagkakahalaga ng 223 million pesos. Nakaantabay naman ng food at non-food items na nagkakahalaga ng 393 million pesos. Kung kinakailangan, may nakaantabay din na 245 million pesos na pondo sa central office at sa mga field offices. Patuloy na minomonitor ng DSWD ang lagay ng bagyo at sa mga kababayang apektado ng Bagyong Urduha. Philippine Standard Time, 2:35 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, sanman kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hyundai. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan ng mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy, pati sa'yo. Nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakaka-stress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, CDO Carne Norte at ng Pimpings Lechon ng masarap malutong at laging bagong lechon. Alright, at balikan po natin si Asek Celine Pialago pero sabi niya, baka naman daw pwedeng Celine na lang. Out of respect kasi po yun. Mga kapatid, tama ako, di ba? Kasi she deserves it. Yun ang posisyon niya. Celine na lang ho. So, Asek talaga siya. Celine na lang po. Sure ka? Oo, Celine na lang Please, daw. Naasiwa naman ako, deserve mo yun eh. Anyway, sige, si Celine Pialago, yung
person po ng MMDA ay andito, guest co-host natin, at may mga callers na po tayo. Mamaya na muna daw magsumbong at aksyon. Sige, si Bert ng Quezon City. Magandang hapon. Bert, magandang hapon. Si Bert ng Quezon City, nasa line 4. Hello? Go ahead po, sir. Sir Bert? Sige Yes, po. ma'am. Ma'am, katanungan lang po ako. Kasi po, di ba nagtuto po kayo ng motor, ng kotse, ng truck, na illegal parking po, di ba? Sige Hello? po. Yes, sir. Nakikinig po siya. Yes, ma'am. Bakit po ang mga MMDA motorcycle, yung mga tow truck, nasa illegal parking at hindi nila ginagalaw? Nandoon lang po sila tutulog, nasa labas, nagkukwentuhan. Bakit hindi mo na sa kanila magsimula ho? So, sir, sana ho nakuha ko may mga tow trucks ho na naka-standby lang na natutulog ho yung mga tao namin. Tama ho ba? Opo. Minsan ho, walang tao ron, ma'am. Opo. Sure, kasi ganito ho, kapag nagkakaroon ho ng towing operations, kailangan ho merong kasamang MMDA enforcer. Hindi po kasi po pwede na yung towing personnel lang ho namin yung mag-towing. So, yung nakikita nyo ho, siguro sir siguro lang ho ito, hindi ko ho alam yung location na binabanggit ninyo, yung mga tow trucks ho na naka-standby, just in case ho may mga ilangan ma'am for response, meron ho tayong mga tow trucks na naka-standby lang din ho, para ho sumalo sa mga operation na nasa area lang. Ganun ho kasi yung operations namin, sir. Kunyari ho, mag-ooperate ho kami ng Quezon Avenue, may mga tow truck ho kami na nasa Timog area na nakastop. Para ho, pag tinawagan malapit. Ngayon po, sir, kung yung towing personnel ho yung nakikita nyong natutulog, it's because wala ho silang karapatan mag-tow ng walang kasamang enforcer. Oo nga po, pero ma'am, illegal parking pa rin. So, dapat tikitan mo ng lahu yun. Hindi Bawal ho sila mag-illegal parking. Pero ho, sir, sige sir, ano po ba ang location nito, sir? Kasi nung minsan na nadadaan ako sa C5, meron daw po silang operation, basta lang po dinalagbag yung kanilang sasakyan doon. Yes sir, pasensya na ho talaga, no? Pero kapag may Pwede naman mga siguro operations nila, ma'am, po kami, pwede naman po siguro ilagay sa tamang lugar na hindi makakabala ng traffic, then they can go to the operation, hindi po ba? Sige sir, ino-note ho natin yan sa mga commander. Sa C5 ho ito, no? Para ho matawagan ko ho yung commander ho na nagsasagawa ng operation sa may C5. Tapos sinabi po namin sa kanya na bakit parada, ngayon lalo nagsisikip po yung traffic. Understand sir, understand. Hindi po tama yon na nakabalagbag din ho sila. I will call ho the immediate supervisor ng C5. Kinausap ko yung pinaka-head nila noong time na yon, ang sabi sa akin, under operation po sila. Is that the reason po ba? Sir, I'll be honest with you, kapag nag-ooperate kami ng Scout Borromeo, nagkukos ho talaga kami ng traffic. Pero nakalagay ho kasi doon na operation ongoing, hindi ho talaga maiiwasan. Kailangan hong umatras ng tow truck, kailangan mag-tow. Pero ho yung sinasabi niyo hong naka-parking, ibang usapan ho yun. Siguro ho, kakausapin ko nga sir para maghanap ho sila ng ibang parking. Baka ho kasi nag-ooperate sila, wala hong mapaparkingan doon sa looban. Pero hindi ho sapat na rason yun sir kung nagkukos sila ng traffic. I will let them know sir. Okay po ma'am, maraming salamat po at sasagot niyo po aking katanungan. Yes sir Bert, thank you. Okay, satisfied na po Mr. Bert? Yes ma'am, maraming salamat po at bibigyan niyo po ako ng time. Opo, salamat din po sa inyong pagtawag. Sa programa niyo, magandang hapon po sa inyo. Apo, gandang hapon po and God bless. Okay, at meron dito, si Nanay Christopher Min, kinukumusta ka, nakikinig siya sa atin, sabi niya, anak, pakukumusta mo ako kay Celine, kapatid mo siya sa sinapupunan ko, love you nak. Naku, love you too, Nay. Hi, Yun Nay. naman pala magkapatid tayo. Ay, Nay, miss ko si Nanay eh. Oo nga, syempre, makikita mo siya. Siya ang susunod sa atin, syempre. Ang nag-iisang Nanay Christopher Min. Mamaya, 4:00 sa Christopher Minute. Ayan, love na love namin yan si Nanay. Kasi love na love din namin, anong tawag nun? Love din namin siya, tsaka love na love din kami ni Nanay. Sobrang maalaga po yan si Nanay. Yung lagi hong Super. nagtitext, gano'n, lagi ho siya nakakaalala. Very sweet, very loving. Lahat na kay Nanay. Pero ito, batiin ko muna pala, baka makaligtaan ko. Yung kapatid ko sa Iriga City, si Badeth Taduran Alfilor, nanunood sila, yung kanyang buong pamilya, si B-Boy, si Bogs, Zizek, Zizen, at saka si Baby Zel, yung kanyang bunso na only girl na anak. Sige. Happy listening and happy viewing po dyan sa Iriga City, Camarines Sur. At alam ko wala kayong pasok kasi all levels na ata sa Camarines Sur ay sinuspend na dahil nga po sa bagyong Orduha. So stay safe pa, ingat kayo dyan.
At meron pa tayong caller, Asek Manolo ng San Juan. Magandang hapon po sa inyo. Mr. Manolo. Good afternoon. Good afternoon. Go madam. ahead po, sir. Itong katanungan ko lang kay Asik po, tungkol sa batas na ito, no? Existing na batas po ito. Bakit po yung mga drivers sa public utility hindi na-apply yung uniforme? Ang gandang tingnan nung una eh. Pero after mga ilan man, bigla nawala. Okay. Sir, ganito po yan, ano? Ang mga transport agencies ho, unahin natin. DOTR. Ang DOTR ho, hawak nito MRT, LRT, yung Land, Air, Sea. Pangalawa ho, LTFRB. Kaya ko ho ito iniisa-isa, sir. It's because yung mga public utility vehicles po ay hawak po ng LTFRB at LTO. Kami ho, pag kami ho ay nade-deputize, saka lang ho kami nang huhuli. So, sa example ho nito, sir, yung bawal hong manigarilyo sa mga pampublikong lansangan. Kami ho ang nag-o-orient, kami ho ang nag-educate, pero hindi ho kami allowed manghuli. Local governments lang ho yung nanghuhuli niyan, ma'am. So, minsan, sasabihin, ito na yung enforcer, nasa tabi na niya yung nag-yoshi, nasa ilalim ng MRT, pero hindi niya tinitikitan. It's because hindi po kami deputized. Sa usapin ho ng mga jeep, hindi po kami deputized. Just to ma'am, answer. pangalawang tanong, ma'am. Di ba yung ma'am, follow up lang ito tungkol sa towing, yung mga towing yung accredited, ma'am, di ba dapat po yellow plate, hindi green plate? Ano ito, ma'am? Dapat ho, yellow plate. Yes, ma'am, dahil public utility po yan. Sir, so far ho, yan ho yung laging question sa amin. Pero nung kinonfirm ko po kay Attorney June Ona ng legal ho namin sa MMDA, yung mga plaka ho kasi na yan, upon request pa, basta lang ho, ganito lang, kung may concern ho kayo doon sa mga tow trucks namin, kung alanganin ho kayo, kung diskumpiyado ho kayo, feeling nyo ho illegal sila, pwede nyo ho silang hingan ng mission order para ho makita ninyo. Yung mga plaka ho pa kasi ongoing. So kahit ho anong kulay ng plaka, sir, okay pa naman po so far. Wala pa po kasi, sir, wala pa yung mga plaka. Alam naman ho natin yan. Kahit ho yung yellow and green, considered pa rin po yun na legit tow trucks namin. Basta po, kapag ho medyo alanganin kayo, sir, tingnan nyo lang ho yung mission order. Makikita nyo ho dun yung aming tow trucks. Lahat ho ng list nun. Salamat po. Maraming salamat po, madam. Yes po. Thank you, Sir Manolo. Thank you. Thank you po, Mr. Manolo ng San Juan. At ito pa, isa pa pong caller, si Lito ng Caloocan. Magandang hapon, Lito. Magandang hapon po. Sige po, sir. Yes, tatanong ko lang, ma'am, kay Asek kung ang PWD exempted talaga sa coding. PWD, ma'am. Okay. Exempted ba sa coding, ma'am? Persons with disability? Alright. Sir, ang exemption po natin sa coding, meron po tayong dalawang category ng exempted. Yung mga automatically exempted. Ibig sabihin, yan ho yung ambulansya, fire trucks, police mobile, military trucks. Yan ho, kahit hindi na mag-apply, exempted na. Pangalawa ho, meron din hong mga exempted but they need to apply. Kayo ho yun. Kasama ho dun yung PWDs. So, exempted ho kayo. Exempted po kayo, pero i-apply nyo ho. Para saan ho yung application? Kasi ho, hindi naman ho rason, kadalasan ho, senior citizens, PWDs, nalalabas lang ho tayo to violate ho the UVVRP na po-forfeit po yung purpose ng volume reduction program natin. So, ibig sabihin ho, bakit ho kayo nag-a-apply? Iga-grant naman po yun. Kailangan lang ho, sir, ma-justify lang ho natin. Ako, may check-up ako ng ganitong oras, ganitong araw, sakto sa plaka ko. So, iga-grant naman po natin yung exemption. Ngayon po, kung PWD, bakit naman ho natin pagdadamutan? Ang ating po mga enforcers ay very considerate naman yan, sir. Very humane naman. Kung sasabihin ho na kasama ko si Lola, may check-up siya. Basta ho, with courtesy, with respect lang ho, ma'am, kung kausapin yung aming mga enforcers, okay naman po yan, sir. Exempted ho ang mga PWDs, but they have to apply. Exempted po sila, but they have to apply. Oo naman kahit saan, di ba? Kasi yun nga po yung sabi ko, may mga automatically exempted, yun yung hindi na kailangan mag-apply, pero merong mga exempted na kailangan mag-apply. Sino yung mga automatic? Yun po, yung ambulansya, fire trucks. Ngayon ho, yung example ho ng mga exempted na kailangan mag-apply, mga doktor, hindi ho lahat ng doktor for emergency reasons. Meron ho silang mga skin doctors.
na hindi naman ho Na hindi naman, oo, emergency, diba? oo. Pero ho, exempted ng doktor. So punta ho kayo sa office, ipakita nyo lang ho na ako ay So, surgeon. i-assess nyo rin na kahit doktor siya, kung Yes mga po. skin doctor Na o ako beauty ay- doctor, hindi naman talaga. Yes po. Na ako ay surgeon, so on-call ho yan. Ako ay dentist, on-call ho yan. O media ho. Hindi ho porket media ka, exempted ka. But, exempted ka if you will apply. Ibig sabihin ho, yung fleet ng isang network, ito ho yung listahan ng mga Yung mga crew crew cabs cab, namin. oo, kaila. Hindi Pwede po, yun. Yes po, hindi po exempted yung particular media personnel. Na naka-private car, papakita niya lang na ID siya, media ko eh. Hindi ho kasali yun. Yun ho yung ibig kong sabihin, sir, sa PWD. Exempted po kayo, pero paki-apply lang po para lang ho ma-justify yung exemption. Okay. Okay na po, sir? Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Salamat po, Mr. Lito ng Caloocan. Sige, Yes po. meron lang akong follow-up doon. So, may ganun pala na kahit andun na yung MMDA, kapag ka hindi naman sila deputized, kahit nakita na nila, hindi sila pwedeng. Tama Yes, nga naman, di ba? Kaya ma'am, lagi kong sinasabi, Oo. yung magnitude ho ng problema ng Metro Manila, hindi ho ugma dun sa kapangyarihan na meron ho kami. Sobrang liit ho ng powers namin na kahit ho gustuhin namin i-apprehend, wala na sa amin. Kasi andyan yung LGU kasi, yung Yes mga po. Metro Manila mayors na may mga kanya-kanya, like sa Makati, may sariling kingdom yan eh. Yes Diba? po, yes Meron po. silang ibang pinapatupad dyan ng mga patakaran na hindi nyo nasakop. Yes po. Ng yes. MMDA, may mga ganun talaga. So, kaya kailangan maintindihan niya ng ating mga motorista. Yes po. So, yung nabagit ko nga ho, yung no smoking ban yung smoking ban policy rather, hindi ho kami nang huhuli diyan. Pero ang dami ko hong nare-receive sa social media, pipicturean ho nilang enforcer namin, 10 meters may nagyoyosi, it's because hindi ho sa amin. Siguro pwede nyo lang sitahin, pero hindi nyo pwedeng tikitan, hindi di ba? po namin Sawayin lang na, oy, bawal po. Pero hindi nga pwedeng. Pangalawa ho ma'am, nung naging active po kami sa clearing operations, umabot po sa point na kahit ho yung mga villages gusto nila ipatow sa amin, hindi na ho sa amin. Na pag Hindi hindi, na nyo ho sakop. inaksyonan, hindi na kami nagtatrabaho. Hindi ho namin sakop. Basta ho, ang MMDA ho, So, pang ano na yon, LGU na yan. yes po, Kung ang sino MMDA nakakasama. po ay circumferential and radial roads lamang. At kasama po doon ang EDSA, Commonwealth, C5, Quezon Avenue, yun lang ho, yung mga hawak namin. Mabuhay lanes, kasama na ho dyan yung Ano ba scout yung mga areas. nasasakop ng Mabukay Lanes? Ma'am, kasama ho dyan yung Gilmore Avenue, Gilmore? Quezon Avenue, yung areas ho ng Spanya, yung looban ho ng Mandaluyong, yung looban din ho ng Shaw. Pero ho, mamaya ma'am, iisa-isahin. Sige, po. mamaya yan. Okay, pero in the meantime, papagpahingahin muna namin kayo ng konti. Pero huwag Sige, kayong ma'am. alis dyan. Meron lang tayong complainant muna papapasukin. Sige, papasukin natin si Efren Rosario. Isa po siyang Grab driver at saka kasama niya yung kanyang live-in partner na si Beverly Katungal. At gusto nilang malinis yung kanilang pangalan at ireklamo na rin yung naging pasahero niya matapos na siya po muna ang unang naireklamo sa barangay. Pero nagkaayos naman po sila later on, kaya lang siniraan po siya sa social media. At balita ko po sa research, sinasabi daw po Mr. Rosario na nagkaayos na pala kayo na bawal mag-post sa social media. Pero sila po mismo ang nagpakalat. Sige po sir, lapit po kayo sa mikropono sir. Oo. Magandang hapon po sa inyo, Magandang Mr. hapon Efren din po. Rosario. Okay. Sige po, pakikwento po briefly kung anong nangyari, bakit po kayo ipinabarangay ng inyong naging pasahero. Ako po, Grab driver. Ngayon may na-pick up akong pasaheros doon sa may Binundo at dadaling ko sa Laluma. Opo. Ngayon, kung medyo traffic sa itinuro ng Waze sa akin, ang sabi nung pasaheros ko na babae at saka yung kapatid niya na 4 na taong gulang na medyo may yung tawag nila doon, autistic. Ganon. PWD na lang po para mas maganda sige pakinggan. po. Okay, so ngayon po ang nangyari, sinunod yun naman siya. Hindi na lang kayo Opo. gumamit ng Waze, Opo. bagko sinunod yun na lang yung alam niyang daan na hindi Opo, ma-traffic. ganun na lang po Okay. ganun na lang po ang Yung kasunduan nyo. kasunduan. So, umuon naman po siya. Tinanong ko pa nga, kabisado mo ba kako ang yung daan? Sabi ko, opo. Sige, paano itong Waze? Sabi ko, papatayin ko na lang. Sige po, sabing ganun. Pagdating namin doon sa may Carlos Palangka, malapit sa barangay 306, may kausap kung sino-sino yung tinitext, kausap. Pero hindi ko alam na yung palang pag-uusap na yun,
tumatawag sa sa mga kaibigan niya. So nagpapasaklolo na, Nagpapasaklolo inireklamo ka na. na. Pero maayos po yung usapan nyo in the Maayos first naman place. po. Oo po. Okay. Wala naman kami pinag-uusapan na ganon. Walang argumento na, Wala hindi, po. gusto kong waste, kuya, gamitin nyo, ganon. Walang ganon. Wala naman Okay. po. So, Basta tapos sinabi po, ko naman sa kanya, ikaw na lang susundan ko. Sabi ko ganon. Kaya doon kami dumaan sa hindi ko na maalam yung daan eh. Oo. Basta siya lang nung pagpasok namin sa, dito po tayo dadaan. Sabi, hindi, kanan nyo po. Ganon. Pagdating namin sa may barangay 306, bigla akong hinarang ng 5 tao. Yung mga tinix na niya na pinaabangan na pala kayo. Ano pong ginawa sa inyo? Sige Hindi po. po yata inabangan, kundi hinabol. Okay. Tapos Hinanap yung sasakyan ko raw dahil nga doon sa tix-tix ni yung sakay kong pasayeros. Okay. So tapos po, sir, ano nga pong ginawa sa inyo nung 5 humarang na po sa inyo na mga kamag-anak po nitong si May Silvafan po yung pinag-usapan natin, na Grab passenger po ninyo. Okay. Opo. Ngayon po, may biglang humarang sa unahan ng sasakyan ko. Yung isa na mataba, biglang binuksan yung hindi ko nakakalimutan ko kasi mag-lock kasi na nakikinig pinto po sa atin, ito po sir, yung kagawad, kakausapin natin at saka si Mr. Jackson Tan, ito po kasi Apo. ang Assistant Manager Driver Services Department ng Grab, para po at least nakikinig na siya, alam niya kung ano talaga yung totoong pangyayari. Opo. Kasi syempre po, accountable sila sa inyo bilang isa po kayong Grab driver. Opo. And then sir, tapos po, ano pong nangyari? Bigla may humarang sa unahan ko. Oo. Ngayon, pati yung isa, biglang binuksan yung pintuan ko, hinawakan ako sa kamay, labas ka dyan. So may pangaharas na pong ginawa sa Ayun inyo. po. Sinaktan po ba kayo, Hindi sir? naman po, kundi yun lang hinaltak ako sa kamay, pinalabas. Okay. Tapos sabay nayuko siya, pinagkakalkal yung ilalim ng upuan ko. Ito sa under ng manibela, ganon. May hinahanap. Ganon din po sa kabila. May harassment na nga pong May ginawa harassment talaga sa po. inyo. So, paano po kayo napunta, sir, sa barangay? Ngayon, I-shortcut po natin. Pagkatapos nung walang makita, sabi ng mga tao nakapaikot na sa amin, sabi nila, doon na lang kayo pumunta sa barangay, pag-usapan nyo na yan. Sabing gano'n. So, ano daw po yung hinahanap? Bakit sila nagkakalkal doon po sa loob ng... Antics yata nung pasayeros ko, mayroon daw akong in-spray na pampahilo. Mayroon daw akong okay. dahil nakatulog daw yung, nahilo daw yung bata. Pero meron nga po ba kayo in-spray doon? Wala po. Wala Oo. po. Okay. So wala din po silang nahanap Wala na po. Wala yung rin po. ibinibinta nga po sa inyo na kung ano man yung may sinasabing in-spray nga Yung po nga kayo. po, wala po. So wala talagang ganun. So ano pong nangyari sa barangay? Sige, si Kagawad Irvin Sevilla, Barangay 306 Santa Cruz, Manila. Magandang hapon po sa inyo, Kagawad. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa studio at sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon din po kay Ginong Efren. Magandang Linya Taduran po, Kagawad. So Kagawad, aware na po kayo dito sa reklamong ito? Opo. Noong December 12? Nagkaroon po ng komosyon sa kahabaan ng Carlos Palanca. Apo. Malapit lang po sa aming barangay hall at sinabihan nga sila ng mga vendors at bystanders na magtungo na lamang sa himpilan ng barangay upang ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Nang pagdating po nila sa barangay ay nagreklamo po itong si Binibining May Silvafan, oo. Na allegedly ay meron daw pong in-spray itong si Ginong Efren sa kanyang taxi or sa Grab, sasakyan at nahilo daw yung bata. Ngunit lumabas naman na wala namang ganon. So wala po kayong nakita na Walang ganon. na in-spray man kung meron nga man po dun sa... Nagkalinawan sa barangay na I see. medyo mali din yung ginawa ng mga rumisponde kay Miss May dahil illegal nilang hinaharas itong si Ginoong Efren at naghalugog sa sasakyan. Siguro may tamang proseso na naunawaan natin yung pangamba. So Kagawad, it turned out na talaga pong wala. Yung ibinibintang nila ay pawang bintang lang talaga. At sila po ang mali dito. At ang nakakaano nga po dito, Kagawad, nag-ayos po ba sila sa barangay? Nag-ayos po. Pumirma po yung mga miyembro ng Raha Fire Volunteer
Okay. Kung saan sila humihingi rin ng dispensa kay Ginoong Efren. Yung mga fire volunteers po, ito po yung sumaklolo doon sa kay May Sumaklolo Silvafan. kay Miss May. Oo. Naunawaan natin yung kaba ni Miss May na baka sa mga nababalitaan ngayon. Oo. Pero it turns out na wala naman talaga. At nagkaayos dito sa barangay na pasensya na po, na hindi naman din yun ang intensyon. Though may harassment ang naganap kay Mr. Efren na pinuwersa nilang pababain ng sasakyan, hinalughugan nila ng sasakyan, which is irregular. So nagkapatawaran naman po sila, kaya lang... May pinirmahan po sila May nito. pinirmahan. December 13, 2:30 ng madaling araw. Nagkaharap sila rito ng magkabilang panig at pumirma sila na, yun nga, ayusin na lang dito sa barangay, maghingian ng dispensa, wala namang major damage. Okay. At nangako rin po sila na, yun nga, wala nang yung sa social media na... So pero may yun- pirmahan. So mali po talaga itong si May Silvafan. Kaya lang po hindi na po siya sumasagot, ringing Yun nga lang. po. Kaya Tinext nung na rin po humingi ng- namin, ayaw pong mag-reply. Opo. So Kaya kagawad, oo. Ito na-try na po ng aming opisina na hanapin at kontakin din si Miss May at pakiusapan na nagkaroon na ng kasunduan dito sa aming barangay para Ayun. ayusin yun. At unfair naman kay Ginoong Efren Rosario na wala naman Unfair po siya. talaga, lalo't na patunayan na wala naman po Yes talaga po, siya yung wala. sinasabing inispray. Anyway, salamat po sa inyo, kagawad. Wala pong anuman. Anytime po, Sa ma'am. pagkumpirma na talagang wala po siyang kasalanan. Thank you po sa inyo, kagawad Mabuhay Irvin po kayo. Sevilla. Magandang hapon po. Apo, Barangay 306 Santa Salamat po, Cruz, kagawad. Manila. Ang gagawin po natin, sir, matutulungan po namin kayo sa CIDG, sa Anti-Cybercrime Division. Mapapatanggal po yan at saka pwede nyo nga pong kasuhan yan kung may mga paninira doon kasi may mga nag-share din ata. Anyway, Opo. si Mr. Jackson Tan, sige, kakausapin din natin. Pero si Captain Artemio Cinco muna, spokesperson ng Cybercrime Division ng CIDG. Captain Cinco, magandang hapon po sa inyo. Okay, ringing lang pala. Sige, sorry. So, pasasamahan na lang po namin kayo. Pero si Mr. Jackson Tan, kuhanin natin yung kanyang opinion dito. Mr. Tan, magandang hapon po sa inyo, sir. Yes. Good afternoon, Miss Nina, and good afternoon din sa mga listeners. Opo, so napakinggan nyo po na yung tao nyo po, ito pong isang Grab driver na si Mr. Efren Rosario, wala po talagang kasalanan. Yes, ma'am. Actually, yung nagpatunay din is yung sa barangay po. Opo, si Kagawad Si Sevilla nga po. Si Kagawad So ano po. pong magiging aksyon nyo po dito? Kasi naharas po si Mr. Rosario. Kailangan tulungan na po natin ito, Mr. Tan. Yes, ma'am. We will seek assistance din po kay sir po. Then, paano na lang po, ma'am, pa-ask na lang rin pong, or pa-guide na lang rin po si sir na pumunta sa office namin Opo. po para we can help him po. Sige po, pasasamahan po namin siya, Mr. Jackson Tan, sa amin pong Yes, ma'am. reporter para po makapunta sa inyo pong tanggapan. Salamat po, sir. Yes, ma'am. Okay, si Sige po, Mr. ma'am. Jackson. We'll do necessary action din po doon sa Apo. nangyari kay sir po. Ay, salamat po. At least Salamat po. yung mismong Grab management po ay tutulong sa inyo. Yun ang maganda po Salamat dito po. kasi wala po kayong kasalanan, sir. Talaga po In na fact, si Kagawad Irvin Sevilla po ang nagpatunay niyan. At syempre, pasasamahan din po namin kayo kay Captain Cinco ng CIDG kasi nasa conference lang po siya. Okay, Opo. sir? Sige po, Salamat po. magkakaroon po kayo ng hustisya. Nagkapatawaran na Salamat po. pala Yung nga po In fact, eh. humingi pa sila ng sorry at Pati nga saka po yung sa social media na Opo. ano, Sa yung gano'n, sa kotse.com po. kotse.com. Doon po nila pinost yung Naku, yun po ang problema. Siyempre, hindi nila alam yung totoong nangyari. Yung nga Di ba? Kasi tatay po daw nung yung admin ho yata ng kotse.com, friend nung tatay nung May. Kaya doon nila Opo, pinost. Tapos pag nagko-comment po ang side namin, dinedelete, binablock po Ay, nila. mali. At least po dito nalinis May po isa yung po. inyong pangalan. Salamat Na wala naman pong po. kasalanan. Ito pong si Efren Rosario na isa pong Grab driver na yung sinasabi nga sa post sa social media na nangyari po ito December 12, Opo. 6:30 p.m. Kasi syempre po makakaladkad talaga Oo nga yung po. plate Yun nga number po nyo eh. tas yung pangalan nyo. Oo nga po. Kawawa naman tong si Mr. Efren Rosario. Unfair naman po sa inyo. Okay? Salamat po. Salamat din po. Maraming salamat po. Alright, at kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantala, ang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic sumubaybay. Si JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos
at mga bagong produkto. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila lamang po ang certified na merong IPO. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG, diesel at gasolina, may Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time, alas 3:08 ng hapon na itong oras na ito ay niyatid sa inyo ng Organic Acai Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy, pati sa'yo. Nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakakastres ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai. Ang kasama sa biyahe ng buhay. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:08 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Suportado at naniniwala ang ilang mga senador sa mga paninindigan ni dating Pangulong Aquino kung bakit siya nagbigay ng go signal sa pagbili ng Dengvaxia vaccine. Sinabi ni Senador J.V. Ejercito, chairman ng Senate Committee on Health, in good faith ang ginawa ng dating Pangulo at hindi lang ito nabigyan ng tamang impormasyon tungkol sa dengue vaccine. Maaari anyang hindi nasabi lahat ng impormasyon sa dating Pangulo hinggil sa naturang bakuna. Inihayag naman ni Senador Sherwin Gatchalian na nagtiwala rin ang dating Pangulo sa kanyang mga alter ego sa mga impormasyong ibinato ng mga ito sa kanya. Kumbinsido rin si Senador Joel Villanueva na kumilos lang ang dating Pangulo nang naaayon para sa kapakanan ng nakararaming mga Pilipinong apektado ng dengue. Matatandaang nasa 830,000 mga estudyante ang nabakunahan ng nasabing Dengvaxia vaccine sa Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila at Cebu. Philippine Standard Time, 3:09 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, sanman kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Glenn Cancela, katamtaman at maaliwalas ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Marcos Highway at tuloy-tuloy hanggang makarating ang C5 Road Katipunan habang green and go ang kabilang panig sa oras na ito. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Prado Francisco, maayos at walang aberyang lagay ng trapiko sa kahabaan ng Bonnie Avenue na patungong EDSA Pioneer na patungong City Hall sa magkabilang lane habang ganon din kaluwag ang papuntang 9 de Pebrero sa oras na ito. Maraming salamat sa ating Taxi Squad members na sina Glenn Cancela at Prado Francisco para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon.
ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro, yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito
at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. May problema ka ba? Huwag ka nang mangamba, may masasandalan ka. May pag-ibig kang kasangga. Mag-aasikaso, mag-aalaga sa'yo. Sa Pag-ibig Fund, sure ako, di ka mabibigo. Sila'y maglilingkod para sa'yo. Don't be afraid to get a loan. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit pag-ibigfund.gov.ph. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Happy birthday to Jerome Bukiron. Ayan, happy birthday. Asa na ba yung birthday song natin dito? Happy birthday, Jerome Bukiron. Mula po yan kay Jamel at Jaela. At papasadahan ko lang kasi kawawa naman ito. Nawawala po itong si Ariel Macasin. Pakitingnan po yung picture niya. Mangyari pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na impila ng pulisya. At ito kasi sabi nga ni Shari kanina, naaawa siya kay tatay kasi ang misis niya may Alzheimer's na po ito. So talagang kawawa po si Nanay Dolores Nomabiles, 74 years old. Ayan, tulungan po natin na mahanap siya ng kanyang mga kamag-anak. At last na lang, si Jel Canatoy. Ito po yung picture niya mga kapatid. Tingnan niyo po yan. Siya po ay 24 years old at nawawala po siya. Alright. At balikan na po natin si Miss Celine Pialago, ang MMDA spokesperson para hindi siya maintriga. Ayan, Miss Celine, magandang hapon po sa inyo. Yes po. Magandang hapon ulit, Miss Nina. Ayan. Sige, may caller pa rin ulit tayo. Napakaraming tumatawag sa inyo. Si Joey ng Quezon City. Puro ata lalaking mga callers natin. Joey ng Quezon City, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Tanong ko lang po kung may karapatang magkumpiska ng lisensya yung mga traffic enforcer. Sorry, sir, ha? Ulitin lang po natin. Kasi nung ako'y napapasok sa Global City, naligaw ko sa one way. Hinarang ako ng traffic enforcer. Kinukumpiska niya yung lisensya ko at pinapatubos na sa akin. Sumagot naman yung anak ko. Sabi ng anak ko, LTO lang may karapatang magkumpiska ng lisensya para yung batas po ba ngayon, umiiral pa ba hanggang ngayon? Na LTO lang pwedeng magkumpiska ng lisensya. Okay. Sir, question ko lang ho, yung nag-flag down po ba sa inyo, yung kumuha ho ba ng lisensya nyo ay MMDA enforcer?
sa Global City yung kinuha niya, pero ibinalik din nung mapakiusapan ko kasi Friday yon. Tapos sabi ko Lunes, parehistro ako. Kaya napakiusapan ko naman na kailangan ko yung lisensya. Okay. Sir, kasi first point po dito, ang BGC ho, ang Bonifacio Global City ay may sarili hong traffic management group at hindi ho ito pinapasok ng personnel ng MMDA. Ngayon sir, sa pangalawang concern nyo naman ho, kung tama ho ba na kinonfiscate yung lisensya nyo, I cannot speak on the behalf of the BGC Traffic Management. Hindi ko ho alam kung ano ho ang kanilang proseso, pero ho, may mga violations sir na kailangan ho talagang kunin ang lisensya, hindi lang ho LTO. Sa MMDA ho, pwede ho namin kunin yung lisensya nyo kung arrogant driver ho yung kaso, overspeeding, illegal counterflow. Ang nangyari po sa akin, naligaw lang ako. Wala ko intention na pumunta ng Global City, papunta akong EDSA. Naligaw ako, hindi ko kabisado yung Global. Napapasok ko sa one way. It's Wala okay, po sir. contest. Ganun lang ho kasi talaga, sir. Hindi naman din ho maiko-consider kaagad ng mga traffic constables kung naligaw ka o hindi. Pero ang maganda ho dito, sir, na ibalik ho yung lisensya nyo. Naibalik po, And napakiusapan po. siguro, sir, please be reminded lang din ho na ang MMDA ho, hindi ho namin hawak ang Bonifacio Global City. Yes, sir. Salamat po. Yes, Salamat sir, po, Joey. ma'am. Welcome po. Thank you, Joey ng Quezon City at si Danny naman ng Pasig. Magandang hapon, Danny. Magandang hapon po, madam. Good afternoon po, ma'am. Yes po, good afternoon po. Ang itatanong ko lang po, halimbawa po, na-flat yung sasakyan ko at meron naman akong spare tire na pamalit, yung ba, titikitan pa ba ito o ituturing? Okay. Sir, naiintindihan ho natin yung mga sitwasyon na nasiraan na kayo, tumirik yung sasakyan, na-flat yung gulong. Dapat ho, ang unang gawin ay tulungan. Ang order ho sa amin ni Chairman Lim, kapag ganun ho, tulungan ang motorista. Pero sir, with one condition. Kung kayo ho ay nasa major thoroughfare, kayo ho ay considered to be stalled vehicle. So, hindi ho rin kasi sir maaari na ang agrabyado ho ng isa ay makakaapekto sa libong dadaan sa major thoroughfare. Kaya kailangan hong ito ang mga sasakyan na considered to be stalled. So regardless kung anong dahilan makasingit? Yes, ma'am. Kasi, Whether ma'am, tumirik, na 'di ba, na ano yung baterya. Ano lang po, ma'am, yung na-flat na, may pamalit naman ako eh. yes, sir, ganito na lang ho. Yung iba ho dyan, ina-assist ho ng mga enforcers natin papunta sa gasoline station, sa emergency base, para doon ho magpalit. Wala pong problema doon. Pero ho, kapag ho inabot na ho ng pagkatagal-tagal, pasensya na lang ho din sa masisiraan, hindi ho maaaring mag-adjust yung kahabaan ng EDSA para sa isang sasakyan na nasiraan. Kaya ho, kailangan siyang ito. Kasi makakapirwisyo talaga yung... Yes po. Pero kung maitutulak ho, matutulungan yung driver papunta sa emergency bay, ginagawa ho ng mga traffic constables po namin yon. Okay po, ma'am. Salamat po. Yun lang. Thank you, Sir Danny. Thank you, Danny ng Pasig. At si RJ naman ng Bulacan. Magandang hapon. Magandang hapon, Ma'am Yusek. Yes po, magandang hapon po. Ma'am, itatanong ko lang po kung may karapatan po yung traffic enforcer ng MMDA na maghanap ng DTI permit tsaka business permit sa private vehicles. Ano pong permit ito, sir? Business permit po. Business permit. Hindi ho, ang kinukuha lang ho ng aming enforcers, usually ho, ang rehistro ng sasakyan kapag ho naka-alarma. Yes po. Kasi po dito sa C5, mula po sa Eastwood hanggang sa CP Garcia, nangaharang po sila na L300. Okay, sir. L300 po kasi ako, ma'am eh. So kayo ho ay nagde-deliver? Namili po ako sa Guadalupe, hindi po, namili lang. Oh, yes, sir. Kaya business permit ho ang hinihingi sa inyo. It's because, sir, baka ho ganun ho kadami ba yung laman ng L300? Apo, puno po siya. Oh, that's why, sir, kailangan din ho kasi i-consider, alam nyo naman ho na may mga oras lang ho yung biyahe ng mga light trucks natin at kaya ho hinihingi yung inyong business permit dahil ho baka ho kayo ay may negosyo ng palengke para lang ho malaman kung para saan ho yung mga gulay sa loob. Depende ho kasi, sir. Ano ho bang... Ma'am, hindi po kasi po siya gulay eh. Mga goods po, mga plastic, mga papers, mga ganun po. That's why, sir. So, ano po ito, no? Yung mga laman ho sa loob ay marami. Yun ho muna yung tanong ko. Marami po ba? Madami po? Apa. Yes, sir. Kasi po kapag madami at ginagamit ho for delivery yung L300, kailangan ho, meron din hong kaukulang permit po yun para ho makapag-deliver. Ma'am, hindi po ako nagdi-deliver. That's why, sir. Nagdi-deliver lang po ako, personal ko po yun. Sarili ko po yung sasakyan. May permit po ako sa Guadalupe. Hindi po namili lang. Oh, yes, sir. Hindi po namili lang. Okay, sir. So, ano po ito, no? Yung iba ho dyan, ina-assist ho ng aming enforcers, usually ho, ang rehistro ng sasakyan kapag ho naka-alarma. Yes po.
That's why, sir, baka ho na itanong lang, natikitan po ba kayo? Hindi po, nangungutong po sila ma'am eh. Diretsuhan na po. Ayun, pangungoto. Yun ho yung mali. Kasi Yun ho dapat yung hindi mali. chine-check, di ba, kung may Kasi permit. ma'am, excuse me po, ang panakot po kasi nila, aatakin i-impound po pagka walang business permit na may laman. Okay, sir. Mali po yun. Kaya syempre po, matatakot kayo doon, di ba ma'am, malang impounding. Nakuha niyo po yung pangalan ng enforcer? Ma'am, marami po kasi hindi niyo po... Naku, dapat pinicturean nyo, vinidyohan nyo. Ito sa mga motorista para talagang walang kawala. Ika nga, di ba? Kahon na kahon, sabi nga ni Idol Raffy Tulfo. Kailangan po pipicturean nyo or videohan nyo. Total, lahat naman po tayo may cellphone na eh. Di ba? Tapos napicturean nyo po, imposibleng makapalagpas siya na siya po talaga yung nangingikil o nangungotong. Magkano po ba hinihingi sa inyo? Ayun, ako, malaki po, 1,500. O, ayan. 1,000, ganun po ang Ma'am Celine, ano nila. Kailangan. Sir, yung Bibigyan date ko na lang. po kayo ng ano ma'am, ang point of ano po nila. Dito po sa Eastwood, pagka papunta ka po ng Marikina, doon po sa papasok po doon, di po ba may papuntang Balara? Doon po, pag pumasok ka po papuntang Marikina, Antipolo, ganun, nandun po sila ano po yun dead spot po kumbaga sa ano, wala po sigurado kayong camera doon. Okay. Sir, i-check ko ho anong araw ho ito at saka oras? Baka ho may magawa Madalas po, ma'am. Ano oras po? Usually po mga 2 to 5, ganun. 2 to 5 p.m. ho Yes, sa ma'am. Morning. same location. So, ang gagawin ko lang ho, sir, best effort ako dito dahil wala ho kayong pangalan sa video. I-check ho natin yung mga pangalan ng mga enforcers na naka-duty ng 2 to 5 dun sa area ho na nabanggit niyo. Dito rin po sa CP Garcia, ma'am, last na. Sa CP Garcia po, papuntang UP. Opo. Yung papunta pong UP Village, yun. Pagliko nyo po doon sa left turn, doon, nangaharang na po sila ng L300. Kahit di po nila makitang may laman, ma'am, kahit walang laman. Basta L300 po na walang business name sa labas, hinaharang po nila. Nahawarang din po ako doon sa iba, ma'am. Okay po. Dapat po kasi, sir, kapag ang L300 ay for private, lagyan ho natin ng for private use. Hindi ko ho sinasabi to para lang ho sa mga listeners niyo, ma'am. At kung for delivery naman ho, ay maliwanag rin ho na may stickers ho yung L300 para hindi na rin ho kayo iwas abala. Kung para tawagin hindi na ho rin ba. maharas. Ngayon po, hindi ko ho sinasabi to dahil ho, tama sila, pero mali ho yung pangungotong. Pero Ma'am, last na po, ma'am. Yes po. Naka-ace po ako minsan. Nag-smoke po ako. Nakabukas po yung window ko. Sa Eastwood pa rin po, ma'am. Nag-stop po yung stoplight. Nakita po sa traffic ng LMDA na may po ako, na may laman po yung high ace ko na paninda rin po. Pinamili ko rin po sa Guadalupe, ma'am. Okay, sir. Noted po yung mga areas na nabanggit. Po, ma'am, kinukotongan po ako na yung apelyido ko po kasi, yung mother side ko po, Berhel Videos po, kaya medyo nakalusot po ako. Okay, sir. So, sa dami hong insidente, nabuntikan ka hong makotongan, wala ho bang naalalang pangalan? Wala ho ba kayong naalalang pangalan, sir, sa dami ng insidenteng buntikan ka ng makotongan? Sige, ma'am, yun lang po. Salamat po. Sige. So, RJ, next time, picturean mo at videohan mo, okay? Yes, sir. Sige. Sige po, ma'am. Salamat sa iyo. Oo. Okay sana yun kasi noted na ni Miss Celine, kaso mo nga lang, wala man lang sanang... Yes, sana ho, meron Oo, ma'am, para yung ho maka-action nameplate man lang sana or na-picturean. Diba? Yun ang pinaka-importante. Sige, magsusumbong at action muna ba tayo bago mag-news break? Isingit lang muna natin ito. Si Aiza... sige, si Aiza Evangelista papasukin na natin at nandito po siya para makuha yung kanyang anak na 3 years old mula po sa kanyang asawa at dinala po ito sa Santo Tomas, Batangas. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Hiwalay na po ba kayo ni Mister? Opo. Matagal na po kayong hiwalay. Bali, nung may nagkasunduan po kami nung last August na maghihiraman ng bata. Tapos, inuwi ko po. Hiraman meaning ilang days po sa inyo, ilang days sa kanya? Bali, Webes to Webes po yun. Bali, nung October Meron po ba kayong kasulatan na may arrangement kayo na hiraman nga? Meron po. Halimbawa, 1 week sa'yo, 1 week sa Opo, kanya. opo. Ilang taon po yung bata? 3 years old. Opo, opo. Kaso mo lang ngayon po ayaw nang ibalik.
Bali, nung pumunta po sila sa Bicol, kasi inuwi ko po muna yung bata at nagkasakit po ang tatay ko. Umuwi po sila sa Bicol noong December 7 lang po. Nag-usap po kami sa munisipyo doon sa amin, sa Ocampo. Nag-areglo po na kami magsasama ulit. Nag-usap po kami ng DSW at may kasama pong attorney yung asawa ko. Oo. So ano pong nangyari? Hindi nangyari? Bali, nag-offer po yung attorney na doon daw muna kami tutuloy sa kanyang office. And then, kinausap po ako kinabukasan ng attorney pagdating namin ng Santo Tomas na ipahiram ko muna at ipakita ang anak ko sa kanyang mga lolo't lola. Bali, hiniram po ng... Ma'am, ano pong pinakagusto niyong mangyari? Kasi andyan na po yung social worker ng Batangas. Makuha ko po ang anak ko, tsaka po yung mga binenta niyang naipondar namin. Gusto ko pong makabalik yon. At binenta niya po yung baka namin nang hindi ko alam. So talagang wala nang chance na magkabalikan kayo? Opo. Okay. Miss Liel Christine Rosales, ang social worker ng MSWDO ng Santo Tomas, Batangas. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rosales. Hello po. Apo, Ma'am, ninyataduran po, andito po si Aiza Evangelista. Hindi na po namin kasi makausap si Philip Evangelista. Ringing na lang po ito kasi nasa bundok daw ng Santo Tomas, Batangas. Mahina po yung signal. So, Ma'am, pakitulungan po siya. Pupunta po dyan si Ma'am Aiza Evangelista para makuha na lang po yung kanyang 3 years old na anak. Kasi, kumbaga, mababaliwala po lahat yung mga pinirmahan nila dahil the mere fact na it's 3 years old, 7 years old and below po, automatic po mapupunta po sa kanya. Tama ba ako, Ma'am Rosales? Pati ba sa kanya mahina ang signal? Naputol ata, no? Sige, Ma'am, nakausap na po ito ng aming segment producer na si Miss Carol kanina. So, ayan na si Ma'am. So, Ma'am Christine Rosales? Ma'am, magandang hapon po ulit. Ma'am Christine? Ma'am Christine Rosales? Mukhang mahirap nga talaga ang signal. Pero ma'am, madali po ito kasi 7 years old and below, lagi pong sinasabi ni Idol Raffy Tulfo, automatic sa nanay. Ikaw po yung nanay. Opo. Ikaw po yung biological mother. So, sa'yo po talaga mapupunta. Mahirap na po kasi akong pumuntang mag-isa doon, ma'am. Kaya nga po, papasamahan po namin kayo sa social worker tsaka po sa police kay PO2 Maylene Paulmitan, yung chief po ng WCPC ng Santo Tomas, Batangas. Madali lang po ito. Sabi nga ni Idol, piece of cake. Kayang-kaya po ito. Kasi ma'am, meron po kayo, mas may karapatan po kayo, 7 years old, sa'yo po mapupunta. Okay po. Doon naman sa nagbenta siya ng baka, kailangan niyo po abogado kasi maghahatian po kayo. Kasi conjugal po legal wife po kayo Opo. Diba? Kasal po kayo ni Opo. Mr. Philip Evangelista. Kaya may karapatan po kayo na mapartehan po nung kalahati nung pinagbentahan ng baka at iba pang property po ninyo. Okay, ma'am? Sige po, at andyan na ulit, Miss... Okay, Ma'am Rosales, papasamahan po namin, ma'am, si Aiza. Pupunta po siya dyan kasi natatakot po siya dahil mag-isa lang po siya. Kung pwede po, ma'am, kasama po yung taga WCPC, magsanib puwersa po kayo, ma'am, at yung barangay para po kunin na po yung 3 years old na anak po ni Ma'am Aiza. Yes, ma'am. Nakita si Ma'am Aiza. Ano po yun, ma'am? Saan po yung address ng kustodya ng bata? San Bartolome, Santo Tomas. San Bartolome daw po, ma'am. So, ibibigay na lang po yung complete address of air po sa inyo. Pupunta na po siya dyan ngayon, ma'am, para makuha na po niya siguro by tomorrow morning yung Sige bata. Okay? Salamat po sa inyo, Ma'am Christine. Okay po. Have a good day po. Ayan, talagang hirap din yung signal nila. Kasi si Mr. po, ringing na lang. Kanina, nakausap pa po namin. Okay, ma'am? Okay. Salamat po. Salamat po naman. Alright, at kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantala, ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila lamang po ang certified na merong IPO. Ganap na pong 3:36 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at de kalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM.
Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliin uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 3:37 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba na baka mauwi sa human rights violation ng 1-year extension ng martial law sa Mindanao. Ayon kay AFP Chief General Ray Guerrero, professional ang kanilang hanay sa pagganap ng kanilang tungkulin at kanilang inaako ang mga pananagutan sa kanilang aksyon. Sinabi ni Guerrero na katulad ng unang ideklarang martial law at i-extend ito, batid nila na muling mabubuhay ang usapin tungkol sa human rights abuse. Pero tinitiyak naman umano ng AFP na tumatalima sila sa batas na magbigay proteksyon sa mga tao at na isusulong ang kapayapaan sa Mindanao. Kasunod nito, sinabi rin ng hepe ng AFP na mas mainam kung makikipagtulungan na lamang ang mga sibilyan sa Mindanao sa pagbabahagi ng kanilang nalalaman kung may kahina-hinala nga ba at banta sa kanilang komunidad nang sa gayon ay mas makatalima sila sa mandato ng martial law. Nanawagan din siya sa mga ito na sumunod sa umiiral na batas at huwag gumawa ng mga bagay na maaaring mag-ugnay sa kanila sa terorismo. Matatandaang nito lamang ay pinagbigyan ng hiling ng Pangulo na dagdagan ng 1 taon sa pagpapatupad ng martial law para mas mapabilis ang rehabilitasyon ng Marawi at matiyak na hindi na nakakalat pa ang terorismo sa lugar. Philippine Standard Time, 3:39 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, sanman kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Hinahanap niyo ba yung bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kaya mo bang mapaamo ang number 1? Steady, steady. Sipa pa lang, napag-iwanan na ng iba. Yan ang Red Horse Beer. Nangunguna at nag-iisang number 1 beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Yan ang sarap ng Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer. Claims based on an average consumption of 6 bottles. Drink responsibly. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka buy one take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, balikan po ulit natin si Ms. Celine Pialago, ang spokesperson ng MMDA. At meron po tayo ditong katanungan mula sa aming kaibigan. Ayan, si paring Mike Lee. Ang sabi niya, ang kanyang katanungan, actually kahit ako pwede ko na itong sagutin, Mike. Good afternoon. Paano pag sa harapan ng gate ko may nagpark tapos iniwan ng 2 to 3 hours? Di ako makalabas. Pwede pa ba itong ipato sa MMDA? Ano ho ba yung location, ma'am? Kung sa village po kasi ito, hindi ho namin pwedeng pasukin. Alam mo, ma'am, sa totoo lang ho, marami na ho kaming dialogues with the homeowners. Pag pinupuntahan ho namin, magugulat ho kami, political pala, galit lang pala siya sa kapitbahay So niya. pag sa village, sa mga subdivision, kailangan barangay? Oo, barangay ho, ma'am. Oo, barangay. Hindi ho namin pwedeng Pero kung pasukin. hindi subdivision at village, pwede ng MMDA? Yes po. Nire-request ho, tawag lang ho sa presidential hotline ho, 8888. Kung gusto ho ninyo sa mismong hotline ho ng MMDA, which is 136. Ang Facebook page po ng aming chairman, si General Danny Lim, ay very active. So maaari rin ho kayong mag-message doon at mag-request. Ina-actionan po namin yun. Pero again po, kapag po ito ay inner streets, barangay streets, kino-coordinate po natin ito sa barangay. Saka lang po kami nag-ooperate. Ano ba yung mga pinupush ng Metro Manila Mayors na yung 20 mga violations na parang tataasan ng mga fines o mga penalty? Ma'am, maganda hong naitanong nyo, no? Pero it's the best time ho to discuss kung ano ho yung magiging sistema ng pagtaas ng fines and penalties ho namin. Ganito po yan. Sinamarize po natin yung top 20 common traffic violations, ma'am. So, ang ginawa ho natin, dahil ho MMDA na lang ho yung may pinakamababang fines and penalties. For example ho, violation of the UVVRP or mas kilala sa number coding. Kami ho ay 300 pesos lang. The rest ho ng local government units, meron hong 500, meron din hong 1,000. Ngayon ho, pinattern po ng MMDA yung aming magiging penalty sa pinakamataas na LGU.
So kung yung pinakamataas is ay 1,500. 1,000 na ho yung sa amin. Ngayon po, ang sistema ho rito, kailangan ho synchronize ang fines and penalties sa top 20 violation where applicable po sa inyong syudad. Kasi ho, for example, truck ban, hindi naman ho lahat ng syudad may truck ban. Oo nga, hindi. Pero bago So, nyo po ituloy, Miss Celine, pwedeng pagbigyan muna natin ito. Kasi ang dami. Sige, pagbigyan muna natin yung mga callers. Okay na po, no si problem. Bong ng Manila. Go ahead, Bong. Hello, ma'am. Tanong ko lang, di ba bawal mong Christmas ang mga MMDA? Bawal po ang sir? Maki-Christmas? Bawal talaga. Dapat. Oo, kaninang umaga may 3 MMDA rito. Naka-jacket sila, naka-helmet, naka-rayban. Nangangaroling? Kaya di ko makilala. Hindi, nagbigay ng mga sobre. Ganun ho Dito ba? sila sa Quirino, Top Avenue, nakadestino. Nakuha nyo po yung mga pangalan? Hindi nga makuha, ma'am, kasi naka-jacket. Nako. Sure ho ba kayo, sir, na MMDA po? Oo. Kasi lahat na hardware dito, pinunta nila eh. Okay, sir. Nakamotor sila eh. Alam nyo naman ho na ang polisiya ho sa gobyerno ay bawal tumanggap ng regalo, bawal ho manghingi. Bawal po yun, sir. Pero next time po, sana ho, sir, makuhaan nyo man lang ng nickname man lang o picture kahit ho patago para ho alam natin. Kasi ho, hindi ho namin ma-actionan yan kung wala ho kaming muka or pangalan. Pero ho, panawagan lang ho sa inyong lahat na listeners nyo, ma'am, just in case ho ma-encounter ho nila yan, please take a photo, alamin ho yung pangalan, and para ho sa mga traffic enforcers ho namin, kung sakaling nakikinig, bawal ho mamasko. Kasi naka-jacket kasi, ma'am, naka-helmet, naka-rayban. Naka-helmet. Oo, naka-rayban. Kaya paano makikilala? Yung jacket niya, tinakpan yung plate name. Sir, bakit po kaya sa inyo namasko, sir? Ay, kung pumarking lang dito, akalangan lang, mga raker na, lahat na hardware, pinuntahan lang, may tindahan dito. Mga business establishments yung mga pinuntahan. Pero, tinanong ko saan sila nakadestino, sa Quirino, Top Avenue. Okay, sir. Bawal po yun, sir. Pero thank you for raising that. Kasi taga-gobyerno sila. Kung private, pwedeng mamasko. Pero kung dahil taga-MMDA, bawal talaga. Bawal po. Pakisabihan na lang na huwag na silang umulit. Sige, sir. Kung nabanggit niyo ho na taga-Quirino, i-alert ho natin. Yes Yun po. ang pakilala nila. Sige, sir. I-alert po namin lahat ng enforcers namin na bawal ho mamasko. Sige, thank you. Thank you. From Raymond ng Quezon City sa Line 2, magandang hapon po, Raymond. Ay, hello? Go ahead po, sir. Ay, sige. Ayan, pakipatay niyo po muna yung inyong... Magandang hapon po, ma'am. Sige po, Raymond. Yusek, ma'am Linya. Sige po, go ahead na po. Sige, Sir Raymond. Ano po yun? Nawala po. Patayin niyo po muna kaya yung kasi hindi talaga kayo maiintindihan. Nagfi-feedback. Sige, si Joseph muna ng Parañaque. Joseph, magandang hapon. Hi, good afternoon. Pwede po malaman kung ilan lane ang authorized sa U-turn slots? Mukhang lahat na ho ng lane nag-U-turn sila. Sir, particular area po? Sa EDSA? Isa lang, sir. Oo nga eh. Pero yung mga jeep, mga they are from the outer lane, fifth lane, nag-U-turn pa sila. Sure, kasi ganito ho yan, mali ho yun. Thank you ho for raising that. Pero nasa driver ho talaga yung, ma'am, alam mo yung road courtesy, yung road discipline bilang tao, bilang driver. Kasi ako nagmamaneho Dapat din ho ako. talaga kung mag-U-turn kayo, doon na kayo sa U-turn lane. 200 meters, 300 meters naman ho, bago mag-U-turn, may mga signages na ho na U-turn. So, may pagkakataon yung mga nasa outer lane na mag-proper signal at lumipat sa U-turn lane. Mali yun, sir. Kasi swerving na yun. Opo, pero sir, yung jeep ho kasi, no jeepney policy ho kami sa EDSA, except lang ho sa mga certain areas like Monumento ho, dahil ho may mga inner streets ho dyan, saka ho sa may Pasay at Guadalupe. Pero Ma'am, sir, pwede ba mag-suggest maybe maglagay ng barikada para yung left lane lang ang pwede mag-U-turn? Sir, sige po. I-note po natin yan. Titingnan ko ho with the traffic engineering, sir, ha? Kasi ho, kung maaalala nyo dati, ang EDSA punong-puno ng orange barricades. At pag may mga emergency vehicles ho, at nakikita nyo kung gaano ka-congested, nahihirapan ho tayong ilusot, ma'am, kapag napakadaming barriers. Pero ho, sa usapin po ng U-turn, let me check po para ho ma-recommend ho sa Traffic Engineering Center. Oh, yes. Thank you very much, ma'am. Thank you. Sige okay, salamat po sa inyo, Mr. Joseph ng Parañaque. Okay, at meron tayo ulit na complainant, Miss Celine.
si Marilyn Panganiban pero nag-request siya na no camera. Sige. At dito ka muna para makuha din namin ng inyong opinion. Miss Lynn. Sige po. Si Miss Marilyn kasi gusto niyang tigilan na siya sa panggugulo ng tatay ng kanyang anak. Meaning, dati mo tong live-in partner? Opo. So, hiwalay na kayo ngayon? Matagal na po kaming hiwalay. Before po ako umalis ng bansa, hiwalay na po kami. Ay, isa po pala kayong OFW. Opo. Naku, mahal na mahal ni Idol yung mga OFWs. Lagi niya yan. Nag-decide lang po ako na iwan sa kanya yung bata kasi tatay nga po siya eh. Opo, ilang taon po ba yung bata? 7 years old, 6 years old, and 4 years old. May 6 tsaka 4. So, Opo, 3. Tatlo po. Okay. Ngayon po, yung inaakala ko magiging maayos yung kalagayan ng anak niya, anak namin sa kanya, yun po yung inaasahan ko. Pero kahit ano pong support ako sa anak ko, anong estilo ng support ako sa anak ko, hindi po naging maayos yung kalagayan ng anak ko. So, ikaw po ang sumusuporta? Walang trabaho itong si Arnold? Ewan ko po sa kanya, pero sinusuportahan ko po yung anak ko. Kasi para sa anak ko po. Pero paano niyo po nasabing hindi maayos yung kalagayan? Kausapin niyo po si Arnold, nasa kabilang Hindi po linya naging siya. malnourished po yung anak ko. Hindi ba pinapakain? Arnold, magandang hapon sa iyo. Arnold Vargas. Magandang hapon sa Nina Taduran. Kasama ko rin si Miss Celine ng MMDA. So Arnold, sabi ni Marilyn, yung anak mo daw hindi mo pinapakain kasi ubod ng payat. Totoo ba ito? Sige, usap muna kayo. Nakita ng DSWD kung anong itsura ng mga bata. 'Di ba? Kung alam ko magiging maayos yung kalagayan ng mga bata, bakit ako magpapakahirap, magpapakapagod, balik-balik dito? Arnold, wala ka bang trabaho? Arnold? Ano ang trabaho mo ngayon? Sa hardware po. Ayun lang. Sa hardware. Regular ba ang trabaho mo doon o pa-extra-extra ka lang doon? Hindi po, regular na po. Regular na. So, ang sinasabi kasi dito ni Marilyn, kukunin na lang niya yung kanyang mga anak at tigilan mo na daw siya, wag mo niya siyang haharasin. Kasi, Oo nga po. pero hindi ka na ba Hindi naman po aalis? siya na, inaano yung sa mga anak ko lang po. Gusto ko mahirap. Hindi nga po eh. Ganto po, okay na po sana eh. Nag-usap na nga po kami sa DSWD. Kasi ganun nga po, nakita ng DSWD, mga malnourished nga po yung anak ko. At sabi nga po ng DSWD, pag pina-medical natin yan, makikita dyan malnourished, sugatin. Yun nga po, hindi po naalagaan So, hindi na talaga maayos. naaalagaan. At saka po, kapitbahay, hindi. Puro sabi-sabi lang po yan. Ayaw nila magsalita yung mga kapitbahay, nawi-witness nila. So meaning yung MSWD may assessment na talagang hindi na aaalagaan ng maayos yung mga bata. Ay, hindi naman po. Nagre-report ako sa ano. Meron nagsasabi po kasi. Sige ma'am, ang kausapin niyo po siya. Yung nagsasabi sa akin, hindi ako uuwi dito kung alam kong mabuti ang kalagayan ng anak ko. Hindi ko tinapos ang kontrata ko dahil hindi na ako mapakali, hindi ako makatulog. Hindi ganun kadali magtrabaho sa abroad, kung alam mo lang. Kung alam mo lang, hindi ganun kadali. Kung pinabayaan ko. Pinagkatiwala ko sa iyo anak ko. Nakakausap ko yung anak ko, mama, huwag kang magsusumbong kay Papa. Nakakausap ko kadati, nakaka-video call ko dahil kanta Kuya Eric. Nagsusumbong yung anak mo, ang sabi, hindi, ang kapatid mo mababait ang kapatid mo. Kung mabuti kang tatay, kakampihan ka nila. Okay, ganito na lang para eh. mapa-shortcut po tayo, ma'am. Makukuha niyo po yung mga anak niyo, lalo't meron ng assessment. Meron na pong may assessment po. DSWD ngayon. Ang nakalagay nga po dun sa DSWD, pwede niyang dalawin, pwede niyang hiramin. So, nasa inyo po yung kustodiya. Yun naman pala eh. Pumunta po siya, dumalaw nga po at magbibigay po ng sustento. Wala na po sa akin yung kung hindi, yun nga po, hindi naman po siya nakapagbigay. So, ang gusto mo na lang, tigilan ka na lang yan ang sa gusto ko lang pangaharas. po malaman. So, Arnold, tigilan mo na lang yung pangaharas sa kanya. Kasi if not, pwede kang ipadampot niyan sa pulis. Dahil Sa mga anak ko na lang po. Gusto ko lang po, pinapayagan ko po siya dumalaw, pero hindi po yung direct na papasok siya ng bahay namin. Gusto ko po may limit.
may limit po yung pagpunta niya at saka hindi ganun kabastos. Ma'am, pagka ganun po, kukuha kayo ng temporary protection order. Kung talagang ayaw nyong... Pero karapatan pa rin niya bilang isang tatay na mabisita rin yung mga anak Yun mo. po, pinayagan In ko fact, naman. nasa iyo na pala yung total custody yung mga bata. Yun nga Full po, pinayagan custody ko nga po. ng mga Ngayon, bata. hihiramin daw po niya ngayon 22. Ngayon po, hindi maganda ang approach niya na hihiramin niya kasi daw po, hiramin nga daw po, dadalhin daw niya po sa mga ninong yung bata, pamaskuhin, para daw po may pera siya, na pandagdag daw po sa, aywan ko kung anong negosyo. Parang gagamitin pa. Ay, para pong ginagamit. wag naman ganun, Kaya Arnold, ngayon at po, the ang gusto expense ko po, ng mga anak mo, gagamitin mo yung mga bata. ngayon po ang gusto Hindi ko. po, may bonus po ako. Sige ma'am, Sabi ko, ganito po, para makapamasyal kasi po wala kami. na tayong oras. Pasensya na po, no? Ang gagawin po natin, pasasamahan po namin kayo sa MSWD para maayos po ito once and for all, dahil may mga pirmahan na rin po palang nangyari. So, yun na lang po dapat ang masusunod sa MSWD po talaga. Ang gusto ko Okay? lang po, Kailan po yung date? na kung sakaling Apo, umalis kaya ulit nga po, ako. sasamahan na po namin kayo. May reporter pong magti-take over. Para po samahan po kayo mismo dun sa MSWD. Thank you. Okay? At kung may mga pangaharas, pwede nyo rin po yan ipablatter sa pulis. Pwede po yan. So sige, Arnold, maraming salamat sa iyo, Mr. Arnold Vargas. Kailan po yung date po, ma'am? Ano po yon? Yung date po, kailan niyo po isi-set? Ano po namin, i-schedule po yan next week. Okay? Para makapag-absent po ako. Sige po, pag-uusapan niyo po yan at saka ni Marilyn at saka yung MSWD. Okay? Salamat po sa inyo, Mr. Arnold Vargas. At sa inyo rin po, Miss Marilyn, salamat din po sa inyo. Maayos po yan, madali po yan. Total, nasa inyo na pala yung custody. Yung pangaharas na lang na anggulo. Okay? Salamat po. Alright? At since nakukapos na tayo sa oras, Miss Celine, marami pa sana ako itatanong sa inyo. Tulad nung mga speed limit sa 50 kph na lang, di ba? Yes. Sa mga 5 major Metro Manila roads. Yes po. Kailan po ba implement yun? Nag-start na po tayo kahapon, ma'am. So, nag-start paalala na lang po dun kahapon. sa mga pampublikong sasakyan ho na dumadaan ng EDSA. Kasama po ang EDSA sa 50 kph. Pero dahil total track ban ho tayo doon, lilinawin lang ho natin para ho sa mga buses na lang po. Okay. Sige. So, ito na po yung pre-prepare namin. Ayan, thank you kay Jana Moriel Abrigo. Ito po yung reporter namin na nag-arrange para po maimbitahan po. namin Maraming kayo dito. salamat. So, meron po si Idol, meron po ang Wanted sa radyo at ang Raffy Tulfo in Action na munting kumbaga, pasasalamat para po sa inyo. Meron po tayong Certificate of Appreciation. This certificate is hereby given to Ms. Celine Pialago, spokesperson, Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, for her invaluable support to the cause of Wanted sa Radyo in the name of public service, given this 15th day of December 2017 at TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City, signed by Mr. Raffy Tulfo, host of Wanted sa Radyo, and yours truly. At ito po from Wanted sa Radyo, Radyo 5, 92.3 News FM, Action TV at Raffy Tulfo in Action, ay binibigay natin kay Miss Celine Pialago. Ayan. Sige, para meron Parang kami. feeling ko ho, graduate O, ako. diba? Ayan, siyempre palakpakan natin. Salamat po, Miss Celine. Sana maulit ito. Ayan, Intense siyempre. po pala yung show niyo, ma'am. Oo, may Raffy Tulfo in Action t-shirt. Ang ganda. Talaga pong customized yan. Okay. At saka siyempre merong mug si Idol. May pamag si Idol. Raffy Tulfo in Action. Thank you po, ma'am. Thank you. Okay. Any message po? Ano pong inyong last word? Miss Celine, para po sa ating mga motorista. Kasi kayo po ang certified traffic stopper. Sabi po ng FHM yun, ma'am, pero hindi po totoo. Bali ho, ma'am, Merry Christmas ho sa lahat. Para ho sa mga motorista na dumadaan ng major thoroughfares ho natin, mas mahabang pasensya pa ho. Paglalabas ho kayo ng kalsada, make sure ho na maayos yung kondisyon ng inyong mga sasakyan para, ma'am, iwas na rin ho sa aksidente at saka sa pagiging stalled vehicle para ho hindi tayo nakaka-contribute sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Lagi ho namin sinasabi to, ma'am, kung hindi ho kayo makakatulong kung paano luluwag, gawin ho natin yung lahat para hindi ho tayo makadagdag. Yun lang po, ma'am. Merry Christmas po, ma'am. Very well said. Maraming salamat sa iyo, Miss Celine Pialago, ang MMDA spokesperson. At syempre, mga kapatid, susunod na po si Nanay Christopher Min sa Christopher Minute. At sa pangalan pa rin po ni Idol Raffy Tulfo na lagi nang binabati yung mga OFWs, mahal na mahal po kayo, ni Idol Raffy Tulfo. At next week, ito po ang aming magiging guest for Monday.
ang POEA, si Ms. Jocelyn Sanchez, Deputy Administrator. Sa Tuesday, NCRPO Chief General Oscar Albayalde. Sa December 20 po, ang HLURB si Attorney Luis Parades. December 21, Thursday, OWA naman po ang ating makakasama si Ms. Cynthia Arum, Head ng Advocacy and Social Marketing Division. And on Friday, ay ang spokesperson naman ng Anti-Cybercrime Group na si Senior Inspector Artemio Cinco. Kaya kung may mga concerns po kayo, on Monday, POEA po ang ating magiging guest. Alright? At sa muli, sa pangalan po ni Idol Raffy Tulfo, ako po si Nina Taduran, Diyos Mabalos. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala.